Magandang hapon po. Yes. Magandang hapon. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo matagal-tagal din tong time na nag-meet tayo, attorney. Maraming na-cancel, bumagyo na, bumalik yung bagyo, nagkasakit, may bagyo ulit. Pero ngayon nabigyan natin ng pagkakataon, nagkaroon tayo ng time. Mga kaibigan, your Miss Choice ng 4, Attorney Lady Quintos. Sana all. In the flesh. Thank you. In the flesh. Diba? Thank you, Kuya Red. Ayan. It's been a while, It's been a while na... It's been a while, parang isang araw lang. Di Hindi. 1 week na. Hindi, wala pang 1 week yun. 1 week na. Parang pakiramdam hindi 1 week. Ang haba lang kasi. Totoo lang kasi dami tayong ginagawa kasi. So, mga kaibigan, ngayong araw na to, ngayong hapon na to, pag-uusapan natin kung sino ba talaga at no-see saan galing at bakit naging public servant si Attorney Lady Quintos. Actually, itong Quintos Street, nakapangalan to sa lolo mo, tama ba? Lolo ni Daddy. Lolo ni Daddy. So, bali, great-grandfather ko na po yung, yung pinangalan sa great-grandfather. Yung street na to? Yung street. Eduardo Quintos Sr. Street. Yun yung lolo ni Daddy. So, kasi kanina, nag-book ako ng movie. Tinipe ko, Quintos. Nakita ko, street. Sabi ko, pag may-ari talaga nila. Hindi naman pagmamayari, pero pinangalan. Dahil si Lolo Papang, siya yung first chief of police ng Maynila. First? Yes. Trivia to. Yes. First chief of police ng City of Manila. Si Papang. Papang kasi ang palayo niya. What year is this? 1940s. Tagal na. First chief of police ng Maynila. Kaya siguro din sa mga ginawa niya sa public service bilang police, pinangalan sa kanya. Kasi nung pinanganak ako dito at lumaki dito sa Sampaloc, Quinto Street na yan. So, nadatnan ko, Quinto Street na siya. Mga 30-something years ago. Ang tagal na. Kasi 30 yun yung edad ko 30-something lang rin. So, malayo pa sa senior. Malayo pa yung card. Malayo. Bata pa to Baka sabihin nyo. Parang mas matanda sa'yo konti si Ma'am G. Atienza, no? Si Vice G. 30s lang din si Vice G. Hindi, 40s. 40 something. Pero hindi alata, no? Parang nasa 22 lang siya Sana all. So anyway, balik tayo. Sino nga ba talaga o no-see si Attorney Lady Quintos? Sino ba si Attorney Lady Quintos? So, magandang umaga, hapon o gabi po sa lahat ng mga batang Sampaloc na nanonood dito sa channel ni Channel Kuya Reds. Yes, thank you. Ito po ang inyong lingkod, si Konsehala Attorney Lady Quintos. Sino nga ba si Attorney Lady? Marami pong roles si Attorney Lady na ginagampanan ngayong as of moment sa buhay ko. Ako po ay isang asawa, ina, public servant, and abogado. So, yun po, si Attorney Lady, yun yung mga masasabi ko, primary roles natin. So, lumaki si Attorney Lady dito mismo sa Sampaloc? Yes. Born and raised dito tayo sa Quinto Street, Sampaloc, 4th District, Manila. So, nagsimula ang iyong learning time? Siyempre, kabataan ka. Saan ba dito sa Sampaloc? Dito sa Sampaloc, yung school natin, yung ba yung tanong niyo po? Yes. Pumasok tayo ng elementary at high school sa may Leon Ginto, Manila, sa St. Scholastica's College. Tapos, nagtuloy tayo ng kolehiyo sa kumuha ng kurso AB Political Science, dyan lang, sa University of Santo Tomas, sa UST. Ang layo? Layo. Sobrang layo. Lahat ng pinag-aralan natin ay within the city of Manila. And then after UST, after college, UST, kursong Political Science, kumuha tayo ng abogasya sa San Beda University, dyan lang sa Mendiola. So, malapit lang din. Layo din. Kailangan mo mag-LRT pa. Malapit lang. So, do you have any plans to continue studying? Hindi. Okay na muna for now. Ayaw mag-doctorate? Pero, hindi naman. Parang if ever man siguro, mga short courses na lang. Yung
pang mga master sa mga different kinds of laws. Law? For law pa rin. Oo. No? Akala ko mag-chef ka. Hindi. Ano yung patawa na kita mo sa seryoso kasi. Yun. So anyway, mga kaibigan, no? So, attorney, what is the main goal for now? Mapagpatuloy yung serbisyong sinimulan ng Pamilya Quintos and ng inyong lingkod dito sa Distrito 4 sa Sampaloc. Kuya Red, nag-start po ako bilang public servant. I was a barangay kagawad for almost 10 years. Oh. Opo, dito sa barangay namin, barangay 542. So wait, 10 years. Di ba tatlong term? More? Kasi, 2 terms yun kasi di ba na-extend. okay. Ang barangay, yung elections ng barangay, na past barangay elections. So parang umabot siya ng ganong length, yung duration. Pero 2 terms lang yun. Yung total ng almost 10 years, yung as barangay kagawad ako. So as yearly young age mo ilang taon? 20 plus, 21, ganyan. Okay. So, bakit mo naisipang ituloy itong, kumbaga, legacy na to of the family na nasa public service kayo? So, bakit naisipan mo ituloy at hindi ka humiwalay sa ibang? Kasi after maging barangay kagawad for almost 10 years, I was the chief of staff, police. Naging police pala. Pero chief of staff ng opisina ng aking ama, si former councilor, Attorney Wardy Quintos. So, for almost 3 years before I ran for councilor noong 2022, I was his chief of staff sa opisina. So, pinapababa ako ni Dad, talagang as chief of staff, alam mo and ginagawa mo halos lahat. So, it's your training ground? Even before pala po, Kuya Red, tayo maging chief of staff ni Dad, nung abogado na ako, parang lumaki kami na nagbibigay serbisyo publiko. Kumbaga, ako yung panganay, tapos nakikita namin ng mga kapatid ko kung ano yung ginagawa ng mga magulang namin pagdating sa bibigay ng serbisyo publiko or ng public service. So, in a way, yun yung naging training ground kasi nakagains na namin or lumaki ako na yun yung sanay kami na ginagawa. Dito sa bahay, 24/7. So, hindi mo din pwedeng piliin lang kailan or kasi parang at any moment kaya ready. Luckily, blessing na din na naging abogado ako, na kagaya ng aking ama, naging abogado ako, tapos yung service na ginagawa bilang abogado, ang training is pro bono, so walang bayad. So, legal advice, legal pag-handle ng cases, ganyan. Parang, in a way, yun na din yung binibigay mo bilang public servant Pagka naka-position. Ganun. So, parang maganda din na linya or ginusto ko talaga, dream ko maging abogado. So, hindi ko dream na maging politiko. Okay. Ang dream ko is maging abogado. Kasi since high school, yun na talaga yung gusto ko. Alam ko kung ano yung gusto ko, and kahit gaano kahirap at katagal, sabi ko sa dad ko and sa mom ko na magiging abogado ako. So, yun talaga yun yung dream ko. Tapos, nung achieve natin yung dream na yun, para mas marami pang matulungan, and at the same time, mas tuloy-tuloy yung service. Diba? Tumatanda sila dad, sila mom. So, syempre, sayang yung na alagaan namin sa District 4 na public service. And kung gusto naman ng tao, hindi naman kami mananatili sa pwesto kung somehow hindi nila alam or hindi nila gusto yung pag-aalaga ng Pamilya Quintos. So, sinabi mo nga kanina, earlier, na tinuloy mo ang ginagawa ng family, parents mo, daddy mo. So, ano ang pinagkaiba? Ano ang kayang gawin ng isang attorney, Lady Quintos, na wala sa kay daddy mo? So, si dad is, syempre, ang style niya is lalaki, ganyan. Sa tingin ko at sa napapakita ko is nakuha ko yung mixture yung leadership ni dad and yung charisma ni mom. Kasi naging
3-term counselor din si Mommy. Yes. Tapos si Dad bumalik. Tapos hindi niya tinapos. Tapos ako na yung pinatuloy niya. Or pinasa niya na sa akin na yung pagbibigay ng serbisyo publiko. So, combination of both na malambing bilang pagdating sa babae. Tapos nakaka-relate ka bilang nanay. Nanay na din kasi ako. So, yun yung parang additional edge na meron ako as compared to my dad. So, sabi mo kanina, Yung role ko bilang babae, at the same time, yung kung paano ko tignan yung mga ibang bagay or mga bagay-bagay, woman's perspective. At the same time, as a lawyer's perspective din, di ba? Parang combination of yung mga ganong yung hardcore mo, no? factors. Dalawa yung parang babae Parang yun ka, yung ano pero ko. yung puso mo kailangan lalaki. Oo, parang ganun. Parang, yun po. Yun yung parang nakikita ko na additional, unique factor. So, nung time na sinabi mo nga, di ba kanina, na goal mo o talagang pinush mo magiging abogado, which is nakuha mo na magiging attorney, nandyan na, nakatatak sa pangalan mo. Pero nung time na ikaw ang sumalo sa kasunod kay papa mo, kay daddy mo, anong nasa isip mo ba nakakayanin ko to? Oo, o ready ka na that time? di ko mo naman talaga masasabi kung kailan ka ready. Pero yung alam ko na willing ako i-go through yun or pagdaanan yun dahil gusto kong magbigay ng same na nagagawa ni Dad sa distrito namin. Kumbaga, gusto kong parang kasing parang gusto mo, kung hindi ko man mapantayan, kung hindi ko man mahigitan, mapantayan ko yung ginagawa ni Dad bilang konsehal. So, hindi ba naging pressure sa'yo? Hindi naman po, kasi parang if naniniwala ka sa kakayanan mo bilang tao, if naniniwala ka sa mga pwede mong gawin pa bilang ikaw, tapos pag nakaupo ka, pag napinalat ka na makaupo, parang magiging naturally na yun na mag-flow. Parang hindi naman ako hindi ako parang kasing optimistic kasi ako tao, parang positive lang. Hindi, mas marami yung positive na iisipin ko kesa sa iisipin ko na yung mga pwedeng mangyaring masama, kasi baka hindi ako makadiskarte ng maayos. At the same time, believing in yourself na kaya mo gawin yung nakikita mo pagdadaanan mo. Okay. So when the opportunity was given to me na tumakbo noong 2021, go kagad. Kasi alam ko na nandyan naman sila para umalalay. At the same time, yun nga, yung confidence na yun, gradually, naturo sa akin or na-learn ko yun simula nung bata. Kasi simula nung bata, witness na kami sa mga, yun nga, yung public service, sa bahay, dito, open yung mga lahat. Parang normal na rin sa parang hindi siya mahirap desisyonan nun. Kasi nga, equipped kami or ako sa mga experiences somehow. And, yun nga, lakas lang ng loob. Tama yun, lakas ng loob, di ba? Lakas ng loob. So, sa ngayon kasi, recently, nangyayari po sa konseho. Yes. So, pag-uusapan natin ito. Naku, ito maritis na. Chismis. Chismis. So, sa daming nangyayari problema, actually, nakikita natin through live kung anong nangyayari sa loob. Live, so, nag-session kami. Sa session nyo, may mga bangayan, may mga sagutan, kung ano-ano man yan. May ibang punto o opinion ng bawat isa. So, paano mo ito nalalampasan? Paano mo ito nasisynchronize sa sarili mo? Kasi, syempre, isa ngayon sa totoo lang, medyo hindi magandang sistema ngayon ng konseyo sa lungsod ng Maynila. And that's true. So, paano mo ito na-handle? Ito na, personal. Paano na-handle? Kung ano yung nangyayari inside the session hall, it stays inside the session hall. Kumbaga, nagkakaroon ng mga maiinit na issue, debate, or yung back and forth na palitan ng opinion regarding sa kung ano man yung subject matter dun sa araw na yun for that session day. Ang ano ko naman doon palagi is what is right
kumbaga, what does the law says? Parang kung ano yung inaano sa batas, dun ako. Dun mas madali kasing i-defend kung alam mo ang batas at the same time alam mo kung paano siya paano yung interpretation ng law behind it. So medyo challenging at the same time exciting ang nangyayari kasi nagkakaroon kami ng exchanges, narinig mo yung mga iba't ibang opinion or yung feedback or point of view ng mga kasamahan mong konsehal within the city council sa session hall. At the same time, narinig nila kung ano yung say mo regarding that matter. Parang merong learning experience at the same time, yung sa mga viewers naman sa live, natututunan nila kung ano yung processes and yung mga nangyayari inside the session hall. Oh, so, gusto ko sinabi mo kanina, no, na mas maraming learning. No? So, ngayon, as bilang your Miss Choice, ano bang natutunan mo as a part of your Miss Choice? Your Miss Choice? Ano bang nabago sa'yo? Anong naibigay sa'yo, naitulong sa'yo? Kasi although alam natin, maka-yorme ka, till, dati ever pa. Since the beginning. Pero, sa ngayon kasi, iba ang laban ngayon sa politika sa lungsod ng Maynila. Eh, bilang your Miss Choice, ano yung natutunan mo pa? May malaking bagay ba? May malaking impact ba sa'yo? Pinaka-importanting para sa akin is yung liderato ni Mayor Isko Moreno Tumagos or ni Yorme. Yung leadership niya sa pagdating sa amin, sa mga councilors niya, sa congressman niya, sa vice mayor, parang very strong and clarado. Parang hindi ba paligoy-ligoy pa? Diretso. Straight to the point. Yes. Na majority of the time, ganun ako. Kumbaga, very concise, very direct. At kung ano yung nakikita mo, ito ako. Ganun. Hindi mo na kailangan maging plastic pa sa Hindi, kasi parang ang hirap pag umarte ka eh. Hindi naman tayo artista. Yun. Kumbaga, parang ang yung kapatid mo hindi artista, di ba? Yung kapatid ko artista. Ba't hindi ka mag-artista? Ako hindi artista. wala sa feeling. Wala, parang Kuya Red, mas maganda kasi yung hindi ka umarte. Mas madali mong magagampanan yung ginagawa mo and yung mga kailangan mong gampanan kung hindi ka umarte. Kumbaga, genuine lang sa sarili mo and sa pinapakita mo sa ibang tao kasi whether you like it or not, alam ng mga tao if umarte ka or hindi. Yes. Very matatalino ang mga botante ng Sampaloc and ng Maynila. So, alam po nila kung totoo ba, sincere ka ba sa sinasabi mo. Mararamdaman nila yun at makikita nila yun sa kilos mo. Di ba? Kasi marami kasi mga public yun ang nakikita ko na pagkakaiba, your Miss Choice. Di ba yun yung tanong ko, Kuya Red? Kung I see myself din na, yun nga, stable, strong leadership, clarado, tapos diretso. Kasi nga maraming nga mga public servant na hindi man nila lahat, no? Marami na tinatago ang sarili behind the shadows na sabi mo, straight to the point. At the end of the day, ang iba nagsisilabasan na yung totoong ugali, which is gano'n naman talaga. Kaya nga, yung gusto ko yung sinabi mo kanina na totoo ka sa sarili mo, hindi mahirap gawin. Pero I hope sa nakakanood ng video na to, no? Sana naman, baka naman, last nyo na yan. Pero not to mention their names, so. Pero okay naman yan. So, sabi ko nga, your Miss Choice. Your Miss Choice, malaking impact ka talaga. Nakwento mo nga, malaking impact, malaking nabago sa sarili mo. Ngayon, sa mga taga-Batang Sampaloc, ano pa ang aasahan o ano pa yung aabangan nila para sa'yo? Galing sa'yo? Mas dadagdagan natin yung services natin. Actually, dinagdagan na po natin or pinalawak na natin yung services natin. Ang number one advocacy or advokasya po ng inyong lingkod, Kuya Red, is yung magbigay o magpatuloy na magbigay ng
free legal assistance or ang libreng serbisyong legal na sinimulan pa po ng aking ama 27 years ago. 27 years ago. Ang tagal. Na pinagpapatuloy ng inyong lingkod. Kasi, added blessing na abogado din tayo, kagaya ng aking ama. So, talagang tuloy-tuloy ang serbisyo na pagbibigay ng libreng serbisyo legal ng Pamilya Quintos. So, bukod po doon, every week, meron na tayong medical mission na pinapaikot sa distrito sa Sampaloc. Medical missions natin, may free FBS, X-ray, libreng gamot, libreng check-up. Yun yung every week. Most of the time, Sundays yun. Tapos, every Mondays, buong year, meron tayong naka-duty na doctor na libreng check-up, libreng gamot from 8 to 5 p.m. Every Mondays yun. So, correct me if I'm wrong, yung ba yung nakita ko doon sa may highway na mahaba yung pila? Diyan? Dito po sa district office natin. Yung sa labas nga? Yan yung ginagawa niyo every Monday? Yes, Mondays yung doctor. So, last time nakadaan ako rito, nadaanan ko tong office nyo. Sakto yun. Ang daming tao. Opo. So, how many people can you manage in a day? Parang 50 patients to 60 patients. Wow! Or less. Ganun kadami? Opo. So, yun? Pupunta lang sila. Basta District 4. District 4 lang ba talaga? District 4 lang talaga. Kasi yung detalye. Paano yung ibang mga tao lang? Dito, may pumunta dito. Paano nyo na-accept yun? Like, for example, may mga District 2, 3, napadaan lang dyan, tapos gusto mong pa-check up kasi libre nga. Sumasabay na siguro mga relatives din at the same time. Pero ang priority natin, at alam naman nila na opisina ni Konsehala Attorney Lady Quintos every Mondays may check-up. So, anong kailangan doon? Anong requirements doon? Check up? Ano lang, barangay barangay certificate. Patunay lang. Indigency. Oo, taga doon ka sa barangay na yun. Ninyo. Ayun lang naman. Tapos may free gamot na yun. Free check-up. Doctor mismo natin na... So, isipin mo, gano'n kadami, no? So, gano'n kailakas ang problema sa health. Bukod pa doon, Kuya Red, meron pa din tayong mga pinapahiram na water dispensers. Mga occasions sa... yung with free water sa dispensers natin na pwedeng kung namatayan sa burol, birthday, binyag, kung kailan naman nila kakailanganin yung mga water dispensers. Nagpapahiram tayo nun. Tapos, yung usual na ginagawa natin na ikot sa patay, pagbaba sa patay, pakikiramay. Kasi doon mo rin, isa rin din yung instance na makasalamuha mo yung mga dito. Sa akin na lang, this is my personal question. Paano na ma-manage yung gastos? Actually, kasi alam mo... Magastos! Totoo lang, I know how much ang kinikita ng isang konsehal. Pero, although may kita ka rin iba, may negosyo ka rin iba. Pero siyempre, sa dami niyan, sa daming taong nangangailangan ng tulong, paano mo ito na-manage? Siyempre, yung priority. So, una muna yun. Prioritize mo yung yung mga kailangan bigyan ng tulong. Makikita naman yung solicitations. Solicitations number one. Number one solicitations. Tapos from there, kaya mo naman financial management. Yung... Ano yun? Hardly o medyo light? Ano lang? Pagbabudget. Kasi kailangan mo i-budget. Yung sa gitna. Yung may gitna pa pala yun. Gitna, hindi light, hindi moderate. Moderate din. Para din lahat, mapagbigyan. Hindi naman pwedeng sabihin, hindi ka na pwedeng, kasi cut off na po. Di ba naman pwedeng sabihin yun sa mga humihingi ng tulong. Siyempre, ikaw na yung gagawa ng diskarte. Paano mo mapagbibigyan lahat? Kahit pa paano, makadagdag sa tulong na diba, na kinakailangan nila or nilalapit nila. So yun nga ako naisip ko lagi, no? Mahirap talaga maging public servant. Sa totoo lang. Parang hindi siguro sa linya ko yan. Kasi isipin mo, sa totoo nakikita ko lang, there's a lot of people who in need of your help. Diba? So, attorney, a message for the people of District 4.
District 4. So, sa lahat po ng mga batang sampalok dito sa Distrito 4, District 4, magkikita-kita po tayo sa mga darating na panahon, and maraming salamat po sa suporta at tiwala na lagi niyong binibigay sa inyong likod at sa pamilya Quintos. Hindi po namin yun babaliwalain at aalagaan pa po namin yun sa mga susunod na panahon, taon. Andito lang po palagi si Attorney Lady Quintos para sa inyo lahat. Sumahaba-haba pa to. Sino susunod sa'yo? First term pa lang ako, magsi-second term next year. So, who's next? Hindi natin alam. Marami pang mangyayari. Ang dami pang pwedeng mangyari. Ito kasi, itong interview natin ngayon, attorney, this is opener lang to. Pang ano lang to, pang maritisan lang to. By next, maubos natin lahat na may interview natin, Your Miss Joyce, may babalik ako sa'yo. Yun na yung mga malalimang question. Kaya medyo chill ka lang. Chill lang naman yung mga ano natin. Chill lang to. Ano na to tropang Y. Tropang Y. Tropang Y lang. Tropang Y interviews. Yes. So, alam naman ng mga taga Sampaloc kung ano yung mga ginagawa nila. Sa tao na rin yun. So, you're doing good. You're doing great. Basta, yung pagiging nanay, as always, I think hindi mawawala sa'yo yun. Pagiging nanay sa lahat ng mga batang Sampaloc. Hindi pala batang Sampaloc. Tama. Mga lola na Sampaloc also. Kasi maraming mga seniors dito. Hindi, kasi, Kuya Red, kaya naman batang Sampaloc because nasimula nung unang takbo ng tatay ko, ang ano sa kanya is, tawag sa kanya is bata ng Sampaloc. Bata ng Sampaloc. Yes. Nung tumakbo naman si Mommy, after mag-graduate ni Dad ng 9 years, si Mommy naman is may bahay ng bata ng Sampaloc. Ganun pala yun. May bahay. So ngayon baliktad. Ngayon naman, after ni Daddy bumalik, tapos niya ako naman, anak ng bata ng Sampaloc. So yung asawa mo, nagiging? Wala na. Hanggang ano lang. Hindi, anak kasi ng bata bata lagi ng siyang Sampaloc. bahay na siya ngayon. Ang Sampaloc. Nasa bahay na siya ngayon. Masyadong mahaba. Masyadong mahaba. Pero tayo, si Konsehal Attorney Lady Quintos ay ang anak ng bata ng Sampaloc. Anak ng bata ng Sampaloc. Kasi nga, kay Daddy yung bata ng Sampaloc. Mabuti din ka ng santol dito, no? Kasi baka mabago yung pangalan ng santol. Ang hirap to na. Anak ng bata ng santol. Ang hirap to. Pwede. So anyway, mga kaibigan, ito lang po yung mga short interview. At hindi siya short na. Sorry, nasa 27 minutes. Magto 28 minutes na nga eh. Wow. So, Attorney Lady Quintos, konsehala ng Batang Sampaloc. Anak ng Batang Sampaloc. Hindi, konsehala ng mga Batang Sampaloc. Ayun. So, maraming salamat. Ayan, ito po yung Your Miss Choice interview natin. This is just an opener. Sabi ko sa inyo, hindi... Patikim pa lang. Patikim pa lang to. May mga ano pa to eh. May mga konti pitik pa to susunod. So, ngayon, inaalam lang natin kung ano yung mga gagawin at ano pang gagawin at ano ang magagawa pa para sa mga taga Sampaloc. Especially sa buong Distrito 4. Malaki-laki ang 4. How? Sampaloc. Mga ilan yung community ng 4? Siguro ang mga registered voters natin is close to 200. 200K? Oo. 200K yung anak mo? Yes. Carrie? Madami. Carrie. So mga kaibigan, maraming salamat sa magandang smile ng Your Miss Choice. Attorney Lady Quintos, mga kaibigan. Thank you, Kuya Red. And the flesh. Ayan, maraming salamat sa time at sa plastic mong halaman nandyan. Na walang kamatayang plastic na halaman. Yes, dapat timeless. Hindi ba nagreklamo yan? Hindi naman. Okay naman siya. Well, maraming salamat again and thank you po. This is Channel Reds at ito po yung ating Your Miss Choice profiles sa Distrito 4. Maraming salamat po. Ingat po tayo. God first po. God first. Yun! Anong heart na yan?